nag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014 pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang... Sinasabing gentleman's agreement. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang na Kasi kung fisher folk ka lang in all your life, hindi ka naman mabubuhay doon. Especially 6 months tayo bagyo, 6 months hindi. Wala po kayong livelihood, yung grupo ninyo. May tatanong ko lang po. Wala. Imposible po yun. Ano po yung, mayroon po sir, mayroon. Anong livelihood? Masasagot po ng aming former kapitan sir. Sige. San Bago na po kayo na kapitan? Bago? Bago po sir, bago. Dati kagawad po kayo? Opo sir, opo. Hindi mo alam na kagawad ka na mayroong livelihood kayo na fisher folk? Mayroon sir, mayroon. Ano po yun? San Miguel Corporation po sir, San Miguel Corporation. Anong San Miguel? San Miguel yung kay Mr. Ramon Ang? Anong natin... Anong livelihood po yun? Sabi, about fishing po yan sir, about fishing. Kaya nga, wala nga kasi masama ang panahon. Masama ang panahon. Hindi kayo makapangisda. Hindi kayo makapwede sa laot. So, dito sa lupa, anong ginagawa nyo? Kasi, sabi ni Noli, umiyak siya kasi hindi daw makapag-aral. Tapos yung politiko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko alam kung saan politiko yan. Kasi sa akin, tatay ko pa ako, yung anak ko, pinaging politiko rin. Hindi naman kami natatalo. Kasi nandiyan kami, hindi lang yung sinasabi kanina ni Congressman Dan, tsaka ni Congressman Ace, yung Pangulo, si Speaker, hindi politika. Nandiyan kami araw-araw. Nandun din kami araw-araw. Kung ganun yung politiko yung sinasabi mo, huwag mong butuhin. Di ba? May lansya po ako. Okay. Ngayon po talaga, humuhuli. Season po ngayon, Okay. 2 buwan na pong humuhuli. Oo. Ang problema lang po namin, sir, hindi po kami makapasok ngayon sa area ng Scarborough. Di ba? Pero humuhuli po. Di ba may batas po tayo? Di ba hanggang 15 nautical miles po tayo? Opo. From the shoreline? Opo. So yung sumusobra na, ibig sabihin yung in-check, Opo. pumapasok sa... Pumapasok. Beyond, yung within 15. Doon po sa mga 80 miles, 70 miles Hindi, from 15. dito. Ay, hindi po, hindi. Hindi sila pumapasok. Hindi. Outside 15 nautical Opo. miles. Opo. Doon sila pumapasok. Opo. Yun ang pinapabawal nila. Yun po. Yung sa ano po, bandang nasa 110, 120, 130, 140. Nautical Yun na po miles. ang binabawal nila. Binabawal na nila. Yung malapit na po sa Scarborough. Ibig sabihin, yung 15 nautical miles, within 15 nautical miles, halos naubos na po yung isda dyan dahil marami po kayo. Di ba? Parang ganun. Kasi, di ba, ibang bansa, pinagbawal yung isda, maging isda, 1 buwan, 6 na buwan, kasi pinapatubo po yun. Pero dito sa atin, dahil sa dami doon, kaya pumunta po tayo sa laot. Di ba? Tama po yan, ma'am? Opo, basta bawal po 15. 15, yun po, mga Hindi sila 20 yan. pumapasok. Within 15, after 15, pumapasok po sila. Opo, nasa 80 miles, ganyan. 18 miles. Kaya doon binabawal. Kaya yun ano namin ni Congressman Ace. Bakit ganun? Kasi kayo po, matagal na, ninuno nyo pa, parents kayo, binagbawal na yun. Wala naman sila noon. Di ba? So yun ang gusto natin establish. Kung baka merong secret agreement, bakit bigla? Isang araw, totoo naman talaga. Totoo talaga. Yung ayuda, isang araw na, lalo na pag nagbabaraha ka, lahat ng cellphone mo, lalagyan mo ng load. Upus talaga yan. Pero, ibang livelihood naman, na kung masira yung bangka nyo, gano'n, na mayroong alternative na saan kami sa gobyerno makatulong. Whether the local chief executive, the provincial government, of course, sa amin sa national. Gano'n. Yun ang tinitingnan namin. Kaya kami bumaba with our speaker, Martin Romualdez, na alamin talaga natin. Kasi nagmamadali rin kami. Kasi 2 taon na si Presidente, 4 na taon na naman. So fast track man lang, maumpisahan lang. That's why, especially this one, from the secret agreement, then, anong hanap buhay when it comes to, bad weather or other circumstances na nasisira po yung hanap buhay po. Sige po, babay. Naantig ako sa sinabi mo eh. Bagamat malayo po kami doon sa Maynila pa ako galing at naririto po kami para makinig talaga sa inyo.
Pero alam po ninyo na yung binanggit ng mga kasama kong kongresista dito, yung BIPAR, isa natin talagang problema. Susolusyonan po namin yan na yung dapat ninyong matanggap, hindi po nila dapat kinukurutan. Neto, Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo dun sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, nagigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula magigpit ang China? Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nasa Baho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung may bibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang may bibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Bunghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Meron bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mamangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan, masaya din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mangisda. Talagang kinuha talaga namin ng mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Kami naman pong mga taga Masinloc na laging nandyan po sa yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bago po malaot. Kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon sir, hindi ko po alam kasi lahat po natanggap namin na mga tulong sa aming mga sa Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito.